Alright mga katadeng, welcome back again to our YouTube channel. Alright, Rators TV Vlog. Ayan mga katadeng, for this video mga katadeng, zero remittance week daw. Alright mga katadeng, ukis di saba. Ano mga katadeng, tapos na ang isang buwan ng Marso. Okay, at tayo ay nakasahod na. Alright, ito. Ayan, nakasahod na tayo. Kaya tara na at magpapadala tayo. Ayan, yan ay papadala natin. Ayan, sa mga kapwa ka OFW dyan, magpadala na kayo. So ayan mga katadeng, punta na tayo sa bangko para magpadala. Alright mga katadeng, kaya kayo mga kapwa OFW, isipin nyo ang mga pamilya ninyo, lalong lalo na sa mga anak nyo na naiwan sa Pilipinas na nag-aaral. Ayan, kung hindi ka magpapadala, nasana yung allowance nila? Paano yung allowance nila? Ayan mga katadeng, di ba? At saka yung mga sa mga pamilya nyo doon. Gugustuhin mo ba sila na magutom? Ayan, di ba? Kaya tayong mga OFW, huwag tayong magpadalos-dalos, huwag tayong magpauto-uto sa mga tanga. Alright. Hayaan natin yung mga mga DDS supporters dyan na hindi sila magpadala. Hindi naman yan di ba? Kaya tayong mga OFW, kung ano yung nararapat na gawin natin para sa pamilya, ay gawin natin. Hindi yung magpauto-uto sa mga bali-balita dyan na zero remittance. Luglugate. Luglugit yo, mga tanga. Mga DDS lang yan. So ano ayan guys, mga katadeng, tara na. Baka bababa pa yung rate. Anuin na natin yung kataasan ngayon. Alright. Kaya natin yung hindi magpadala dyan, mga buwang yan at mga tanga. Pa-challenge pa. Luglugate. So ayan guys, tara na, let's go. Ngayong araw na to guys, March 2. Alright. May dalawa pa hanggang April 4 daw. Magpadala tayo. March 2 ngayon. Ay, March 2. April 2 ngayon. Ayan, mga katadeng. Ano bang gagawin natin? Tara na! Let's go! Mga katadeng! Tawang-tawa ako sa zero remittance. Mga luglugate. Mga tanga. Alright! Ayan, mga katadeng, labas na tayo. Alright, let's go. Punta tayo sa bangko at magpapadala tayo. Alright. Init. Sobrang init. Alright mga katadeng. Ayan. Punta tayo sa bangko ngayon. Papadala. Ayan. Huwag natin isipin yung mga katadeng, tayong mga OFW na may isip. Ayan.
Huwag tayong magpauto-to sa mga balibalita dyan, mga sinasabing mga tanga. Ang importante, isipin natin yung pamilya natin sa Pilipinas. Kung anong mangyayari kapag hindi tayo magpatala. Di ba mga katadadeng? Alright. Di ba mga katadadeng? Ano ang mas importante? Yung sinasabi nilang wag zero remittance para lang kay Duterte. Ay nako, luglugate. Tawanan ko na lang kayo mga DDS supporters yan. Ay nako, sino kaya ang nakaisip dyan? Walang malawak na pag-iisip kung ano ang mangyayari sa pamilya ng mga OFW. Ang dami naman dyan na kapwa nating OFW dyan na umalis para lang sa pamilya, hindi para sa kanila. Kaya tara na, let's go. Samahan nyo ako mga katudadeng at magpapadala tayo. Dapat sana hindi nila sinabi na OFW zero remittance. Dapat sana ang nilagay na nila doon, sinabi nila OFW Duterte supporters zero remittance, gano'n, para mas magandang pakinggan. Kasi yung OFW zero remittance, hindi lahat na yun Huwag naman ninyong lahatin. Dapat kung sino yung may gusto, yun lang, diba mga kadadadeng? Kaya kami mga napektuhan na OFW, naman hindi kami magre-react. Sinalin nyo na kami na hindi naman supporter sa sinusuportahan nyo. Lawak-lawakin muna ang inyong mga pag-iisip mga katadadeng. Tawanan mo ang iyong problema. Alright. Alam niyo mga katadadeng, dito sa Jeddah, meron akong debate sa tungkol dyan sa zero remittance. Bobo tanga-tanga. Zero remittance ang pinag-uusapan. Biruin mo naman, pag bumato, bangag at adik. Ay nako, mga Duterte supporters talaga. Kawawa kayo mga katadadeng. Kawawang mga DDS supporters. Ay nako, magbago-bago na kayo. Huwag niyong pairalin ang panaka-pride ninyo ni porket nandito na kayo sa abroad na kapwa ko OFW. Ang tatapang nyo na. Pare-pareho naman tayong OFW, mga tanga.
Ay naku, Diyos ko. Pare-pareho tayong lahat na alipin dito sa ibang bansa. Huwag kayong taas ng pride dyan, porket na mataas ng sahod ninyo. Lugay. Kung ano-ano na lang sinasabi ninyo. Meron pa nagsabi sa akin na mga katadring, magpapadala daw ako para may pambili sila ng yung puti. May pambili daw ng pamilya ko yung may puti, yung puti na sinisinglot na binibenta ni Dutae. Binibenta yung one. Ay nako, Diyos ko, mga tanga. Sabi ko naman, may proof ka ba? May ebidensya ka ba? Sabi ko, ay wala. Wala siyang masabi. Puro bangag at adik lang ang sinasabi. Natatawa ko talaga sa inyo, mga DDDCN. Tapos may sinasabi pa na pakialaman pa yung mukha ko. Mukha daw akong adik. Ay nako, mas mukha nga pala siyang adik eh. Yung profile niya. Ang payat-payatot, ang late-late at payat-payatot. Tapos nagmamatapang-tapangan pa. Sabi niya, punta daw ako sa kanya para personalan. Eh sino naman ako napupunta sa'yo? Ano ka? Ha? Ano ka? Importante kang tao? Ay nako, Diyos ko, tanga mo, bobo mo. Pag pumunta ako sa'yo, tanga-tanga at bobo, pag pumunta ako sa'yo, hindi mas lalong bobo na ako pag pumunta ako sa'yo. Tanga. Oh, ito nandyan yung kanya, yung profile niya, yung kwan, nandito rin sa Jeddah. Oh, nandyan yung profile niya. Tapos yung isa nandito. Ito yung isa. Kala mo naman kung sino. Ay nako. Sabi niya, anong paki ko sa'yo? Sabi niya. Huwag kang mag-comment kung hindi ka naman ano yan, hindi ka naman inaano. Sabi niya, huwag kasi kayong mag-post kung ayaw nyo may mag-comment. Ano? Post kayo ng post, di magre-react kami. Mga bobo, huwag ka kasing mag-post kung hindi mo may paliwanag at may pakita ang ebidensya ninyo. Mga tanga. Sino ngayon ang bobo at tanga? Lugit mo, ratado. Oh, ito, kahit nakapakalayo yung pagpapadalaan ko, magpapadala ko. Eh, sino naman kayo para sabihin na wag kaming magpapadala? Eh, sino kayo? Kayo ba ang may hawak ng pera namin? Kayo ba ang nagpapasahod sa amin? Ha? Kung hindi kami magpapadala, mabibigyan nyo ba ng serbisyo ng mga pamilya namin? Tanungin ko nga sa inyo. Oh, bibigay nyo ba yung kasiyahan ng mga pamilya namin sa Pilipinas? Bibigay nyo ba ang kasiyahan nila?
Ibigay nyo ba ang pang-araw-araw na pangangailangan nila? Lalo na yung mga anak natin, yung mga anak. Sige nga. Mag-isip-isip kayo. Mga tanga. Guys, ito i-share nyo to guys, mga kadededeng, para marinig yung mga ano dyan, tanga-tangahan, yung mga nagcha-challenge na zero remittance. Okay lang yung mga medyo may pangat-angat, yung may konting grasya sa kanilang mga bulsa. Okay lang kung hindi sila magpapadala. Paano yung mga kapwa ko na kuwan dyan, na kami lang ang ano nila, yun nga, yung may mga may sakit, ano, ay nako, huwag kayong padalos-dalos, mag-isip-isip na kayo. Sa akin ito, kasasahod ko lang kahapon. Ngayon punta na ako sa bangko, magpapadala para sa pamilya, para sa anak. Laglagate. So ngayon, yung mga buwan na, yung mga DDS supporters na ngayon, wala na, nag-aaway-aaway na sila. Nag-aaway-aaway na sila. Siguro wala na silang matanggap na bayad. Wala na silang matanggap na bayad. Yung isa, yung fake news na isa, na si Marlica. Wala na daw siya, wala pa daw ni deposit na bayad. Putya, sabi niya. Wala na. Tapos si Banat Bay, tinitira na si Marlica. Wala. Nag-aaway-aaway na ang mga demonyo. Mga tanga. Natawa ako nang marinig ko ang balitang DDZ nag-aaway. Tawanan mo ang mga DDZ. Ay nako, Diyos ko. Bakit hindi? Tawanan mo ang mga demonyo. Ay nako, Diyos ko. Sana naman mga DDZ, magbago na kayo. O ayan, tuloy ang update na kung ngayon. Si Sarah, nagpapasalamat kay BBM. Ganyan, dapat ganyan sana. Magpasalamat kayo. Huwag kayong magpataas ng pride. Huwag kayong magpataas ng kuwan. Mas
nakakabuti yun Hindi naman nakakaduwag yung magpakumbaba. Magsore. Diba? Nakakaduwag ba yun? Hindi. Mas maganda yun. Baka ano pa, mag-iba pa ang isip namin kung ganyan na makikita namin na magpakumbaba yung may kasalanan. Mas maganda yon sa tingin namin. Baka mag-iba pa yung kwan namin, isip namin. At hindi namin kayo titirahin. Ay nako, Diyos ko, yung tinitira nyo hindi nga umiimik, tapos bira kayo ng bira. Dapat sana mga DDS dyan, mag-blow kayo, hindi puro high. Huwag nyong idaan sa init ng ulo. Kung kayo ay masuswertahin na makaupo sa gobyerno, idaan nyo sa mabuti. Diba? Hintayin nyo na mag-eleksyon. Hintayin nyo mag-eleksyon para makita na natin yung kung sino ang gusto ng taong bayan. Diba mga katadaling? Huwag nyong birain yung mga kalaban ninyo. Huwag nyong sisirain yung mga kalaban ninyo. Ang dapat nyong gawin, yung propaganda ninyo, yung kinakabuti ng ating bayan, ng ating bansa. Yun ang propaganda ninyo, hindi yung puro paninira sa kapwa politiko. Kaming mga sibilyan, mga normal na mamamayan lang, ang iniisip namin kapakanan ng ating bansa, kapakanan ng bawat Pilipino. Yun ang dapat na propaganda ninyo bilang tatakbong politiko. Wag nyong pairalin yung init ng ulo ninyo. Wag kayong manira ng iba kung hindi naman nila kayo sisiraan, gano'n. Umimik na lang kayo at gawin nyo yung karapat dapat. Ay nako, Diyos ko. Bait kayo maninira para gusto yung makaupo at kumulimbat ng sangkatutak na pera. Ganun ba? Isipin nyo naman, pera ng taong bayan yan eh. Dapat babalik din ninyo, hindi yung ibubulsa ninyo. Gumawa kayo ng project, gumawa kayo ng propaganda ninyo, at doon nyo ilubos-lubos yung makukuha nyo yung pera ng taong bayan, para makita yung taong bayan na ganito pala, ganito ang ano niya, nagawa niya. O di mas maganda.
Bango ka na sa ano. Alright. So ayan mga katiteng, nandito na tayo sa bank. Tara na, magpapadala na tayo mga katiteng. Let's G! Mahaba ang pila. Ayan. Dito na tayo sa counter. Padala tayo. Alright. Yan. Padala na tayo mga katitiling. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Tapos na. Padala natin. Alright. Mga katitiling. Uwi na. Tapos na ang padala. Ayan ang zero remittance. Ayan o mga katitiling, nakapadala na tayo. O ayan, mga sinasabi nilang zero remittance. Katitiling. O ayan mga katitiling, tapos na ang remittance. O ayan. Ayan, kasi monthly tayo nagpapadala eh. Para naman kahit papaano may ambag tayo sa ating bansa para sa tax. Alright mga katitiling, so ano pa ang hinihintay na natin? Uwi na tayo. Ayan, thank you so much for watching, and sana i-share nyo to para makita yung mga tangang DDS yan na supporters na uto-uto. Ayan, uto-uto, tanga. Ayan mga katitiling. Yan. Kaya mga kapwa ko OFW, huwag kayong padalos-dalos at pauto-uto sa mga fake news, sa mga nagpupus ng mga kanyan, pinupus nila kung anong dapat mong gawin na OFW na hindi naman nakakatulong sa iyo, sa pamilya mo. Ganoon, dapat nasa iyo na yung nasa iyo na yon. Pag-isipan mong mabuti kung paano, kung ito ba ay tama o mali, ito ba ay nakakabuti o hindi. Ayan. Kaya mga kapwa ko OFW dyan, dapat pag-isip mo na, isip ng 3 times or ano pa bago mo gawin. Ayan. So let's J mga katitiling, thank you so much for watching. Bye bye. It's yours, Rogers TV Vlog. Don't forget to subscribe, like, and share my YouTube channel. Alright, bye bye.